Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Sa video po natin ngayon ay papakita ko na naman sa inyo kung paano mag-install ng single switch, 3-way switch, dimmer switch sa isang 3-gang plate. So guys, ito yung ating wiring diagram. So mapapansin nyo dito sa ating diagram, may nakalagay na CB o yung ating circuit breaker. Tapos load. Bali tatlo to guys. Yan. Tapos switch, single switch, 3-way switch, bali dalawa to, yan, magkabilaan. Tapos dimmer switch. So simula naman dito guys sa ating circuit breaker, ito yung ating line 1 na papunta sa ating mga switch. Yan, bali ito yung magsusupply sa ating switch. Tapos ito naman yung ating line 2, simula dito sa ating circuit breaker. Yan, papunta to dito sa ating tatlong load. Yan. Tapos ito naman yung ating return. Simula dito sa ating load, papunta dito sa ating switch. Bali tatlo to guys. Yan. Yan. Punta rin dito sa ating dimmer switch. Tapos ito naman guys, yung dalawang guhit na to, ito yung ating traveler ng ating 3-way switch. Bali yan. So itong guhit na to, nakakonect to sa number 1. Yan, papunta rin dito sa number 3. Tapos ito naman 3, tapos nakakonect dito sa 1. Tapos ito naman yung ating common. Yan. So mabalik tayo dito sa ating sinit up. Ito naman yung sinit up natin. Bali ito yung ating panel box, tapos yung ating circuit breaker, tapos junction box, tapos yung utility box. So mapapansin nyo rin guys sa ating wiring, bali ginawa ko tong color code, bali 4 yung kulay. So simula dito guys sa ating panel box, ito yung ating line 1, yung kulay itim. Yan. Tapos yung line 2 naman natin ay yung kulay puti. So ito yun guys. Yan. Yung line 2. Tapos yung return naman natin ay kulay green. Yan. Ito yung ating return. Yan. Tapos ito naman yung ating return. Tapos yung kulay dilaw naman guys. Yan. Nilagyan ko ng tape. So ito yun. Ito yung ating traveler ng ating 3-way switch. So yan. So umpisa na po natin yung pagwa-wiring. So guys, paalala lang muna bago tayo mag-umpisa, lalong-lalo na sa electrical, kailangan muna nating nakababa yung ating circuit breaker para safety po tayo sa ating ginagawa. So umpisahan natin guys dito sa ating line 1. So i-splice natin to. So pag nag-splice kayo dito guys, kailangan mahigpit yung pagkaka-splice nyo para hindi po maglulos yung kuryente. Kasi pag maglulos yan guys, ang tendency niyan mag-spark yan. So yan yung cause na masusunog. So pagkatapos nyo yan guys, ma-splice, ibibend nyo lang. Yan. Tapos nyo may bend, sundan nyo agad ng electrical tape. So natapos na nating i-splice yung line 1. Next naman natin yung ating line 2. So ito yung ating line 2, yung kulay puti. Yan. Bali itong line 2 na to guys, yung i-splice natin yung sa load 1, tsaka supply rin sa ating load number 2. So yung huli nating i-splice yung sa number 3. So ipantay lang natin yan. Ayan. So kung anong pag-splice natin dun sa line 1, ganun din sa line 2. So turn yung ma-splice. So yun guys, na tapos na natin i-splice. So next naman natin ay yung load number 3. So ito yung i-splice natin.
para sa ating load number 3. So dito natin yan i-connect yan guys. Yan. So next naman natin guys na kakabit ay yung ating ceiling receptacle ng ating load. Ito yung ating ceiling receptacle. So kunting tips lang muna bago natin to ikabit. So pag nagkabit kayo dito guys, yung line 1 nyo, dito nyo ikabit sa may pinaka thread ng ating buklilya. Tapos yung line 2 naman, yung nasa gitna. So kasi guys, pagka nagpalit tayo ng bumbilya, hindi natin maiiwasan pagka nagpalit tayo, mapapahawak tayo dun sa pinaka metal ng ating bumbilya. So pag nahawakan natin yun guys, at once na naka-off yung ating switch, hindi tayo makukuryente. So bali yung may kuryente lang dito, yung pinaka gitna. So umpisa na natin yung pagkakabit ng ceiling receptacle. So luwagan nyo lang yung terminal nya. Yan. Tapos isusuksok nyo. Ito yung ating line 1. Yung kulay green o yung ating return. So yan, tapos higpitan nyo lang. So next naman yung ating line 2, yung kulay puti. So naikabit na natin yung ceiling receptacle ng load number 1. So next naman yung sa load number 2 hanggang dito sa load number 3. So kung anong pagkakabit dito guys, ganun rin dito. So yan guys, naikabit na natin yung tatlong bukilya. So ipipix na natin to. So yan po guys, na i-fix na natin yung tatlong ceiling receptacle. So next naman natin ay kakabit yung ating switch. So guys, ito po yung ating switch na gagamitin. Yung single switch, 3-way switch, tsaka yung ating dimmer switch. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano to ikabit dun sa ating plate. So ito yung ating plate. So unahin natin ikabit yung ating single switch. So sa pagkabit naman nito guys, yung pindutan na to, yung may itim, dapat nasa right side to. Mayroong nakalubog dito guys, dito nyo to isusuksok yung nakausling metal dito. So ganyan lang po yan guys. Yan, susuksok nyo lang yan. Yan, tapos sabay diin. Yan, so pag tumunog na yan, ibig sabihin naglalak na yung ating switch. So next naman natin ay yung ating 3-way switch. Ito po yung ating 3-way switch. So yung 3-way switch guys, may palatandaan to dito, yung may nakalagay na 0, yan, tsaka 1, tsaka 3. Yan po yung palatandaan ng 3-way switch. So kakabit na natin. Yan. So yan, ikabit na natin. Next naman ay yung ating dimmer switch. So ganito lang yan guys. Yan. Tapos sabay nyo diin. Yan. So ganito po yung itsura niya. Yan. Yung single switch, yung 3-way switch, saka yung ating dimmer switch. So umpisahan na natin yung so ganito lang po yan guys. Itong single switch guys, saka yung ating 3-way switch, para magkaroon ng supply itong ating 3-way switch, lagyan natin to ng jumper wire. So ito po yung ating jumper wire. So isusuksok nyo lang yan guys. Yan. Dito. Yan, idiin nyo. So luwagan mo natin yung screw dito. Yan. Para may pasok yung ating jumper wire. So yan. Tapos higpitan natin. Yan, higpitan na natin. So ito namang isa. Diin natin to.
So yan, nag-lock na siya. So yan po. So nagkaroon na ng jumper wire. So next naman natin guys ay isusuksok na naman natin yung ating line 1, yung galing sa ating circuit breaker, yung kulay itim. So ito po yung ating line 1. So dito yan natin isusuksok. Yan. So luwagan lang natin yung ating terminal. Yan. So tapos isusuksok nyo. Tapos sabay higpit. So yan guys, na ikabit na natin yung ating line 1 na yung magsusupply dun sa ating switch. So yan. So next naman natin ikakabit guys ay yung ating return ng ating load number 1. So ito po yung ating return sa number 1. So ito po yun guys. So dito na yan natin susuksok. So luwagan lang na natin ito. Yan. Tapos ipitan nyo na. So yan po. Na ikabit na natin yung return ng ating load number 1. So next naman natin kakabit guys ay yung traveler ng ating 3-way switch, yung papunta dito sa kabilang utility box. So yung kulay dilaw. So yung ating 3 dito na yan, yung itong wire na to guys, yan yung kulay dilaw, dito yan isusuksok natin sa number 3. So yan. Tapos yung isa naman guys, dito yan isusuksok sa number 1. So yan guys, naikabit na natin yung dalawang traveler. Next naman natin ikakabit nito guys, yung ating connection ng ating dimmer switch papunta rito sa ating line 1. Yan, para magkaroon ng supply yung ating dimmer switch. So yan. So babalatan lang natin to guys, para dito na natin to itatap. Ano natin, nabalatan natin, so itatap na lang natin yan dito. So yun po guys, na itap na natin yung sa line number 1. So next naman natin ay i-connect naman natin yung ating return dun sa ating pangatlong load. Tapos ibibin nyo lang. I-fix na natin lahat. So next naman natin ikakabit yung ating 3-way switch doon sa ating sa kabila na side. So ito naman yung ating 3-way switch dito sa kabila. So yung ating nakalakabit sa ating number 3 sa ating 3-way switch. So ito po yun. Hanapin lang natin guys. So ito yung nakakabit sa number 3. So dito nyo isusuksok yan sa number 1. So yan. So yan, isusuksok na natin. So dito naman, dito sa number 3. Yan. So yung connection niya guys, kung number 3 dito naman sa kabila 1. So kung number 3 naman dito, sa kabila naman ay 1. So ganyan lang yan guys. Tapos next naman natin ikakabit yung ating return dun sa ating load number 2. So dito nyo isusuksok sa common. So yan. So na-fix na natin lahat, or naikabit na natin yung ating mga wire.
So ilapit ko lang yung camera para mas makita nyo yung connection niya. So yan po guys, yung connection niya. Ito po yung ating single switch, tapos yung 3-way switch, yan, tapos yung ating dimmer switch. So yan po, yan. So mapapansin nyo yan guys, yung common yan, tapos dito naman ikutin lang natin to para mas makita nyo. So ito po yun, so 3, yan, tapos dito naman yung 1, yan po, tapos dito naman sa kabila, so ikutin lang natin. So yan, 1 tsaka 3, tapos yung return naman natin dito sa ating common, yung sa 0. So yan po, so ipipix na natin to guys. So yan po, na-score na natin. So yan po, na-fix na natin yung kabilang 3-way switch. So ilagay mo natin yung cover, yan. So dito guys, wala tayong cover, kaya yan lang po muna. So next naman ay yung junction box natin. So yung ating cover, ilalagay muna natin dito. I-fix na natin lahat. So next naman natin ay ikakabit yung ating wire doon sa ating circuit breaker. So ito po yung ating circuit breaker. So unahin natin ikabit yung ating line 1, yung kulay itim. So luwagan nyo lang yung terminal dito guys, yan, tapos isusuksok nyo, yan. So yan, ikabit na natin yung line 1. Next naman ay yung line 2. So yan po, na i-fix na natin. So gawin ay i-check po natin yung ating connection kung meron po bang short circuit. So gagamit po tayo dito ng multi-tester. So ito po yung ating multi-tester, yung digital. So bubuksan ko lang. Yan. So dito nyo itapat sa ohms. Yan. Tapos dito tayo sa ating continuity. So yan. So yan po, continuity. So i-check muna natin yung ating tester kung gumagana. So yan. So yan po. Tumutunog yung ating tester. So ibig sabihin okay po. So ngayon, yung dalawang test probe po natin, yan, ano lang po dito sa terminal, magkabilaan. So yan. So nakikita nyo po, hindi siya nagre-reading o hindi tumutunog yung ating tester. So ibig sabihin, wala pong short circuit sa ating wiring. So next naman natin gagawin ay magkakabit tayo ng ilaw sa ating ceiling receptacle. Unahin natin ikakabit yung sa unang load, yan, tapos sa number 2 na load, tapos sa number 3. So guys, itong bumbilya dito sa load number 3, dito kaparehas dito sa dalawang load. Bale ito LED, ito naman incandescent. Ito yung para dito sa ating dimmer switch. So next naman natin gagawin ay bubuksan natin yung ating circuit breaker. So unahin natin yung main natin. So yan, nakabukas na yung ating main. Next naman natin ay yung ating breaker rule sa ating load. So yan po, nakabukas na. So unahin natin buksan yung load number 1 or yung ating single switch. So yan po, nakabukas na. Next naman ay yung ating 3-way switch sa load number 2. So yan. So umilaw siya. Off natin. Yan. Umilaw siya. Tapos next naman natin bubuksan yung ating dimmer switch. So yan. So bubuksan natin. So kita nyo guys, mahina siya. Tapos ikutin lang natin, adjust natin. So yan, unti-unti siyang
lumalakas o yung brightness niya lumalakas yung ilaw niya. So yan. Yan po. So next naman ay papatayin natin. Yan. So yan. So yan. So next naman natin ay bubuksan natin ulit yung ating 3-way switch. Yan. So bumukas siya. So dito naman sa kabila na side, i-off natin. Yan. So buksan natin. So yan. Tapos dito naman, off natin, bukas natin. So ganyan yung trabaho ng 3-way switch. So yung ating 3-way switch, guys, ginagamit to sa ating mga hagdanan. Yan. Kasi pwede mo to siyang bubuksan sa baba, pwede mo ring i-off doon sa taas. So ganyan po yung trabaho ng ating 3-way switch. So ito namang dimmer switch, guys, ang ginagamit dito na ilaw yung incandescent kasi na-adjust kasi yung brightness niya. So yung trabaho din naman ng dimmer switch ay nagpapahina at nagpapalakas ng brightness ng ilaw. So yan po. So buksan natin ulit lahat. Yan. So yan. So yan po. Umilaw po lahat. So off natin. Yan. Buksan natin ulit. So yan. So ganyan lang po yung wiring ng single switch, 3-way switch at saka dimmer switch. So guys, kung meron man kayong katanungan o suggestion sa ginawa kong video, paki-comment down below po para pag-usapan po natin yan. So guys, bago ko tapusin pala yung video na to, maraming salamat po sa nag-subscribe po sa aking YouTube channel. At sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.